Sandali nga, paanong ang isang tagalabas ay alam kung ano ang ASTAS Master Key? Ipinadala ka ba dito ng ibang research group? Sino ka ba? Tanong ni Nade. Si Shirine naman ay halos mangiyak-ngiyak na dahil iniisip niya na bakit hindi siya nakikilala ng lahat ng tao sa Magic Academy. Si Nade at Hiruki naman ay nagpipigil na matawa sa naging reaksyon ni Shirine sa mga nangyayari. Hahaha, hindi ko na kaya, hanggang kailan natin ito gagawin, sabi ni Hiruki. Hahaha, sobrang nakakatawa ang reaksyon ng iyong mukha, sabi naman ni Nade. Sina Nade at Hiruki ay sobrang tawang-tawa dahil naloko nila si Shirine. Inakala kasi talaga ni Shirine na hindi din siya nakikilala ng mga ito. Nade, Hiruki, nakikilala ninyo ako, sabi ni Shirine at halos parang nawala na ito sa kanyang sarili. Teka nga lang, umiiyak ka ba Shirine? Tanong ni Nade. Ano bang nangyayari sa iyo? May nangyari bang kakaiba? Tanong naman ni Hiruki. Agad namang lumapit sina Nade at Hiruki kay Shirine. Tumigil ka na, patawarin mo kami, nagbibiro lamang naman kami, sabi muli ni Nade. At ipinaliwanag na nga ni Shirine ang buong pangyayari sa dalawa. Anong ibig mong sabihin, walang kahit isang nakakakilala sa iyo? Tanong muli ni Nade. Ito ay talagang kakaiba, kahit si Teacher Seina ay hindi siya nakikilala, sabi naman ni Hiruki. Nang makita ko ang kanilang mga mata, hindi sila nagsisinungaling. Hindi talaga nila ako naaalala, sagot ni Shirine. Siguro, kailangan nating lumabas para malaman natin kung ano ang nangyayari, sabi muli ni Nade. Paano kung dahil doon ay tuluyan na rin ninyo akong makalimutan? Kung mangyayari iyon, hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin, sabi ni Shirine habang ito ay umiiyak pa din. Paano kaya kung gumawa tayo ng sulat? Sabi naman ni Nade, sinulatan nila ang palad ni Shirine, at ayon sa sulat na ito, kung sakaling mawawalan din ng alaala sina Nade at Hiruki, ipinapaalala ng sulat na ito na ang taong may nakaguhit na North Star sa kanilang kamay ay kaibigan ni Shirine. Kung gagawin natin ito, ayos lang kahit na mawala ang ating mga alaala, hindi ba? Sabi muli ni Nade. Mayroon bang anumang pagkakataon na maaaring ito ay isang supernatural spirits activity? Tanong ni Shirine. Hindi ako sigurado, wala akong maisip na anumang bagay na magdudulot ng pagkawala ng kanilang memorya, sagot ni Nade. Sa ngayon, ang kailangan muna nating gawin ay ang lumabas upang makita talaga natin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari, sabi naman ni Hiruki. Lumabas sina Shirine, Nade at Hiruki at nagtungo sila sa bulwagan ng Magic Academy. Nagulat sila sa kanilang nakita, ang lahat ng mga guro at estudyante sa Magic Academy ay naroon lahat sa labas at naglalakad patungo sa kung saan. Marami pang kakaibang nangyayari kaysa sa sinabi sa atin ni Shirine kanina, sabi ni Nade. Ano ang kanilang ginagawa? Lumapit pa nga tayo nang mas makita natin, sabi naman ni Hiruki. Paano kung maging kagaya nila tayo kapag lumapit tayo sa kanila? Sabi naman ni Shirine. Mababa ang posibilidad niyang sinasabi mo, di ba't sinabi mo na nakasalamuha mo silang lahat kanina? Sabi muli ni Hiruki. Sa bagay nga, hindi naman siguro magbabago iyon, sabi naman ni Shirine. Hoy, Gabe, saan ka pupunta? Sigaw ni Nade sa isang estudyante. Napatingin naman kay Nade ang estudyanteng tinawag nito. Nakikilala mo ako? Tanong ni Gabe kay Nade, syempre naman. Nakikilala kita, sabihin mo nga sa akin kung saan ka pupunta, sagot ni Nade. Agad namang hinawakan ni Gabe si Nade sa balikat nito. Sabihin mo sa akin kung sino ako at ano ang tunog na kanina ko pang naririnig. May naririnig akong kakaiba, sabi ni Gabe kay Nade. Sabihin mo sa amin kung ano ang iyong naririnig, sabi muli ni Nade kay Gabe. Sa aking palagay, hindi niya maiisip na ang naririnig niya ay ang sarili niyang boses, sabi naman ni Hiruki. Bigla namang sumigaw ng napakalakas si Gabe at hindi na naiintindihan kung ano mga salitang binibigkas nito. Ngayon naman,
Ang nakalimutan naman niya ay ang mismong salita na kanyang nais sabihin, at tuluyan nang nawala ang kanyang mga alaala. Sabi muli ni Hiroki, bigla namang tumigil sa pagsigaw si Gabe. Tumigil na siya. Sabi ni Shirine, napalingon naman sina Shirine, Nade at Hiroki sa mga tao ng Magic Academy. Ang mga ito ay patuloy pa din sa kanilang paglalakad at para bang nawala na sila sa kanilang mga sarili at naglalakad ang mga ito patungo sa iisang lugar. Ang mga ito ay nagtungo sa labas ng Magic Academy na kung saan may isang taong naghihintay sa kanilang lahat. Ito ay walang iba kundi si Arin at ang lahat pala ay napasailalim na ng salamangka ng kadiliman na bumalot sa buong Magic Academy. Keynes, natipon ko na silang lahat, umalis na tayo, sabi ni Arin. Nakakatakot naman iyan, lahat sila ay naging zombie. Hindi sila makapag-isip, kahit na sila ay mga buhay pa. Kaya sa palagay ko, magagawa ko ang lahat sa kanila. Ayos lang ba iyon? Sabi naman ni Lucas, agad na lumapit si Lucas kay Amy. Hindi ko inaasahan ng isang magandang babae na nasa ganitong lugar, sabi muli ni Lucas. Lucas, kapag nadungisan mo ang dakilang gawain ng aking master, katulad ng mababang klaseng bagay, hindi ko ito palalagpasin, sabi ni Keynes kay Lucas. Napakahigpit naman, hindi ba pwedeng magsaya muna ako kahit sandali? Sagot ni Lucas. Kung patuloy mo akong hindi papansinin, papatayin kita sa kinatatayuan mo, sabi muli ni Keynes. Ang mayabang na batang ito, hindi ko talaga siya gusto sa simula pa lang. Gustong-gusto ko na siyang patayin, pero, hindi naman ako bobo para kalabanin ko ang isang salamangkero na gamit ang kanilang spirit zone. Papatayin ko siya sa sandaling hindi na niya ginagamit ang kanyang spirit zone, sabi ni Lucas sa kanyang isip. Sige na, gagawin ko na, alam ko namang hindi ninyo ako babayaran kapag hindi ko ito ginawa, sabi muli ni Lucas. Sila ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Tanong ni Shirine. Hindi ba natin sila pipigilan? Tanong naman ni Nade. Hindi natin maaaring gawin iyan. Sagot ni Hiroki, bakit naman? Hahayaan na lang ba natin ang lahat ng mga estudyante at guro ng Magic Academy? Tanong muli ni Nade. Ang salamangka na nagmamanipula ng alaala ng tao ay napakahirap at nagawa nilang gumamit ng ganitong antas ng salamangka sa mahigit 500 tao. Kabilang sa 500 tao na iyon ay mga hindi kapani-paniwalang mahuhusay na estudyante na ginugol ang kanilang buong buhay sa paghahasa ng kanilang isip sa isang Magic Academy, at saka isa pa, isa sa kanila si Teacher Sena na isang sertipikadong salamangkero na nasa ika-6 na antas, paliwanag ni Hiroki. Ibig sabihin, may salamangkero pa na mas malakas kaysa sa kanila, tanong muli ni Shirine. Tama. Isang tao na mas malakas pa kaysa sa iniisip natin. Sa ngayon, susundan na lamang muna natin sila, hindi pa huli ang lahat kung kikilos tayo kapag naging mapanganib ito para sa isang tao, sagot ni Hiroki. Wala sila dito, sabi ni Shirine. Ha? Sino naman ang tinutukoy mo? Tanong ni Nade. Ang headmaster at si Teacher Ethela ay parehong wala dito, sagot ni Shirine. Nang mga sandaling iyon, si Teacher Ethela ay nasa gitna ng kanyang pagsasanay sa kabundukan. Ngunit, bigla na lamang niyang naramdaman na para bang may hindi magandang nangyayari. Nakaramdam din siya ng mga napakalakas na aura at naisip niya na ito daw ba kaya ang naramdaman niya noong nakaraang gabi na hindi kapani-paniwalang lakas na nagmula sa isang masamang tao. Ayon pa sa kanya, nang mga oras na iyon ay tapos na ang klase, pero, bakit wala kahit isa ang pumunta sa kanya? Kaya naman, nagdesisyon na siyang itigil ang kanyang pagsasanay at siya ay nagmamadaling bumalik sa Magic Academy. Pagbalik niya ng Magic Academy, sobra siyang nagulat sa kanyang nakita. Walang tao sa Magic Academy, dumating naman si Teacher Thad. Teacher Ethela, ayos ka lang ba? Tanong ni Teacher Thad. Anong ginagawa mo dito? Sabi naman ni Teacher Ethela kay Teacher Thad.
Ito ay isang pag-atake, ang Magic Academy ay inatake ng salamangkero ng kadiliman, sigaw ni Teacher Thad. Kung ganoon, ito ba kaya ay ang naramdaman kong masamang tao nitong nakaraang gabi, sabi ni Teacher Ethela. Sa aking palagay, inatake ang buong eskwelahan, kahit ang mga gwardya sa pasukan ng Magic Academy ay wala din sa kanilang mga sarili. Ang taong nasa likod ng lahat ng pangyayaring ito ay si Belfor Arcane, isang archmage na nagdala ng pagkasira sa mundo matagal na panahon na ang nakalipas, sabi muli ni Teacher Thad. Kung siya ay isang archmage, ibig sabihin ay isa siyang salamangkero na nasa ika-3 antas, gulat na sabi muli ni Teacher Ethela. Tama, si Belfor Arcane ay isang salamangkero na nasa ika-3 antas, sagot ni Teacher Thad. Kapag naabot na ng isang salamangkero ang ika-3 antas, ito ay nakakatanggap na ng titulong archmage. Ang antas ng isang salamangkero ay nakabatay sa kanilang mga nagawa at kabantugan. Kung matalo ng isang tao ang isang nasa A-class na salamangkero, bibigyan sila ng 500 puntos para sa kanilang nagawa. Kapag ang isa naman ay napili ng hari, bibigyan naman ito ng 100 puntos para sa kanyang kabantugan. Kinakailangan ng 1,000 puntos upang ang isang nasa ika-10 antas ay mapunta sa ika-9 na antas. At ang kinakailangang puntos naman upang mapunta sa ika-3 antas ang isang nasa ika-4 na antas ay 280 milyong puntos. Si Belfor Arcane ay isang maalamat na gumagamit ng salamangka ng kadiliman, at naabot niya ang ika-3 antas bago pa man sumapit ang kalahati ng 1 siglo. Paliwanag muli ni Teacher Thad, pero, bakit ang isang katulad niya ay narito sa Magic Academy? Tanong muli ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Teacher Thad na ayos lang daw ba kaya kung sasabihin niya kay Teacher Ethela ang katotohanan. Ilang taon na ang nakalipas, ang isang bishop na nagmula sa Karsis ay nagnanais na maging isang guro sa Alphys Magic Academy. Isa kang bishop na isa sa pinakamalakas sa buong kabisera. Isa ka ding sertipikadong zoner na nasa ika-6 na antas. Bakit ang isang katulad mo ay nagnanais na maging isang guro sa aming Magic Academy? Tanong ng headmaster kay Teacher Ethela. Ito ay dahil nais kong sundan ang pagtuturo ni Bishop Jong Karsis. Gusto kong mamuhay bilang asin at liwanag. Ang ibang mga Magic Academy ay nakatuon lamang sa pagpapalaki ng pinakamalakas na salamangkero. Sa kaibahan, ikaw Headmaster Alphys ay iginagalang ang autonomiya ng mga estudyante habang tinuturuan din silang maging responsable para sa kanilang sariling mga kapangyarihan. Iginagalang kita at ang iyong mga mithiin Headmaster. Iyan ang dahilan kung bakit nais kong maging guro dito sa Alphys Magic Academy, paliwanag ni Teacher Ethela. Teacher Ethela, umaasa ako na wala kang anumang papanigan sa aking sasabihin sa iyo. Si Belfor Arcane ay ang mentor noon ni Headmaster Alphys, seryosong sabi ni Teacher Thad. Ano man ang kanilang relasyon, ang mananakit sa ating mga estudyante ay hindi maikakailang masasama. Kailangan nating iligtas ang ating mga estudyante, seryosong sabi ni Teacher Ethela. Ano ang ating gagawin? Tanong ni Teacher Thad. Ginamit naman ni Teacher Ethela ang kanyang spirit zone upang makita kung ano at saan nagpunta ang lahat ng tao sa Magic Academy. Ang lahat ay patungo sa bundok, tila sila ay patungo sa isang tulay na hindi madadaanan. At isa pa, may nakikita akong 3 tao na parang nangunguna sa kanilang lahat. Sandali, may nakikita din akong 3 tao na humahabol sa kanila, sabi ni Teacher Ethela. Masasabi mo rin ba kung sino-sino sila? Tanong muli ni Teacher Thad kay Teacher Ethela. Hindi ko eksaktong nakikita kung sino-sino sila, ang kanilang mga kasarian lamang, sagot ni Teacher Ethela. Sandali. Nakikita ko na kung sino ang isa sa 3 tao na humahabol sa kanila, si Shirene. Pagpapatuloy na sabi ni Teacher Ethela, bakit naman kaya dito sila dinala, sa isang tulay na hindi madadaanan? Tanong ni Nade, baka susubukan nilang ihulog ang lahat sa bangin, sagot ni Hiruki. Ano, bakit naman nila gagawin iyon? Tanong muli ni Nade.
Sa karaniwan, wala namang magiging pakinabang para ang mga tao ay mahulog sa bangin. May isang dahilan kung bakit nila maaaring gawin ang bagay na iyon. Iyon ang gawing bihag ang lahat ng mga tao sa Magic Academy, sagot ni Hiruki. Hay nako, pupuntahan ko sila at susubukan ko silang iligtas, sabi muli ni Nade. Sandali lamang, tingnan ninyo ang lahat ng mga taong iyon. Ang headmaster ay wala doon pati na din sina Teacher Ethela at si Teacher Thad. Nasisigurado ko na mayroon ng nakakaalam ng sitwasyon at humihingi ng tulong. Kung sakaling saktan nila ang mga bihag bago dumating ang ating mga guro, baka kailangan na nating lumaban at tumulong, sabi ni Shirine. Tiyak na malaking panganib kung lalaban tayo dahil sa pagkakaiba ng ating bilang. Sa aking palagay, ang tanging magagawa na lamang muna natin ngayon ay ang manood, sabi naman ni Nade. Parang ayaw pa din naman nilang mahulog sa bangin ang lahat ng mga tao. Para bang may hinihintay pa sila, sabi naman ni Shirine. Hoy bata, bakit hanggang ngayon ay wala pa din ang inyong master dito? Hindi ba ninyo alam na ang oras ang pinakamahalaga sa mga ganitong sitwasyon? Gusto din ba ninyong mamatay? Sabi ni Lucas, hindi pa natin magagawa hanggat hindi natin nakikita ang tinatawag na Alphys. Ang tanging bagay na kailangan mo lamang alalahanin ay ang iyong kontrata, sagot ni Keynes. Keynes, medyo matagal na, simula nung umalis si Master para magpagaling. Bakit hindi pa siya bumabalik? Tanong naman ni Arin kay Keynes. Hindi ko rin alam, hindi ako nagdududa kay Master. Hindi ko lang talaga siya maintindihan. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, pero bakit nga ba hindi pa siya dumadating, sagot ni Keynes. Pwede bang magsaya muna ako dito, tanong naman ni Lucas kay Keynes. Bakit ba pinili pa ni Master ang ganitong klase ng tao, isa kang basura, sabi muli ni Keynes kay Lucas, iniinis mo talaga ako, mukha ba akong nakikipaglokohan sa iyo? Seryosong sabi muli ni Lucas kay Keynes at ang mga mata nito ay naging mata ng kamatayan, ang kanyang mga mata ay naging mata ng kamatayan at ito ay napakalakas, maaaring maparalisa ang central nervous system ng isang taong gagamit ng ganitong pamamaraan, sabi naman ni Arin. Isa itong eye technique na ang tanging makakagawa lamang ay ang mga taong nakagawa ng hindi mabilang na masasamang gawain. Sa Ladom, sa lugar kung saan ako lumaki, nakatagpo ako ng hindi mabilang na taong basura na ang tingin sa mga tao ay parang pagkain. Katulad ka din nila, ang basurang katulad mo ay nababagay sa Ladom, seryosong sabi ni Keynes kay Lucas. Alam ko na kung bakit hindi kita gusto sa simula pa lamang. Iniisip mo ba na magkaiba tayo, ako ay isang basura at ikaw naman ay isang marangal na tao na may layunin. Ang mga zombie na ito, maaaring nawala ang kanilang mga alaala. Ngunit, ang kanilang mga ugat at pisikal na katawan ay buhay pa rin. At dahil hindi sila makakain, makainom o makatulog, sila ay unti-unting mamamatay kahit na hindi natin sila itulak sa bangin. Sa madaling salita, pinaplano mo din silang patayin lahat, seryosong sabi ni Lucas kay Keynes at bigla nitong hinawakan si Teacher Sane sa leeg at ito ay umangat sa lupa. Hindi namin sila dinala dito para patayin, sila ay mga bihag lamang, sabi naman ni Keynes. Iyan ang dahilan kung bakit sinusubukan kong bawasan ang kanilang bilang. Kapag natapos na ang trabahong ito, pare-pareho tayong matatawag na mamamatay tao, sabi muli ni Lucas at hawak pa din nito si Teacher Sane sa leeg at itinapat nito si Teacher Sane sa bangin. May balak ka bang sumalungat sa mga utos sa iyo? Seryosong tanong ni Keynes kay Lucas. Walang kwenta kung papatayin ko ang babaeng ito, sabi muli ni Lucas. Ngunit, may biglang sumabog ng napakalakas sa kinatatayuan ni Lucas at nabitawan nito si Teacher Sane sa bangin. Muntik na, balak ko sanang pasabugin ang mga paa mo, seryosong sabi ni Hiruki. Hindi ako makapaniwala na susubukan talaga ninyong ihulog ang mga tao sa bangin, seryosong sabi naman ni Nade.
At sino naman kayong mga pakialamero? Sabi ni Lucas kina Nate at Hiroki at nagawa pa nitong makakapit upang hindi siya mahulog sa bangin. Bigla namang dumating si Shirane na dala-dala si Teacher Sena. Sinubukan kasi nitong iligtas si Teacher Sena matapos mabitawan ito ni Lucas sa bangin. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sino man sa inyo. Seryosong sabi ni Shirane. Sino kayo? Paano kayo nakatakas sa aming ginawang mind control sa lahat ng tao sa Magic Academy? Seryosong sabi naman ni Keynes.